Sa wakas ay nagtagpo sina Arthur Lewin at Agrona Vritra, at sa mismong sandaling iyon ay agad inilantad na ni Agrona ang kanyang nakaraang buhay. Tumama sa kanya ang katotohanan na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Sa loob ng madilim na kwarto, biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Napagtanto niyang si Sylvie ay pinoses, at hindi basta kung sino, kundi si Agrona mismo, ang pinuno ng Alacraya. Bago pa makapag-react si Arthur, dahan-daang itinaas ni Sylvie ang kanyang ulo, ngunit hindi na ito ang Sylvie na kilala niya. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa nakakatakot na pulang liwanag, at isang mapanirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang ang paligid ay napuno ng kakaibang lilang enerhiya. Sa tensyon ng sandaling yun, agad kumilos si Arthur gamit ang kanyang mahika, isang mala-espiritong puwersa ang biglang kumawala at malakas na nagsara sa higanting mga pinto ng kwarto, na iwan siyang nakulong sa loob, kaharap ang pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Sa kabila ng galit, hiniling ni Arthur ang sagot kung ano ang ginawa kay Sylvie at kung ligtas ba ito, ngunit nanatiling kalmado si Agrona, at tila nasiyahan pa sa pagbanggit ni Arthur sa pangalan ni Sylvie. Sa pamamagitan ng katawan nito, ipinaliwanag niyang ang ginagamit lamang niya ay isang walang panganib na mahika na matagal na niyang itinanim noong si Sylvie ay nasa loob pa ng itlog. Sa kasalukuyan, ligtas ito, natutulog lamang ng malalim. Sa halip na magpadalos-dalos, pinili ni Arthur na panatilihin ang kanyang kalmado, batid niyang ang kaharap pa rin niya ay ang katawan ni Sylvie, kaya't hindi siya maaaring basta umatake. Gamit ang kanyang earth magic, umangat ang lupa at bumuo ng dalawang upuang bato na magkaharap, tila naghahanda para sa isang masinsinang pag-uusap. Napansin ito ni Agrona at tila natuwa sa asal ni Arthur. Sa kanyang kilos, ipinakita niyang naaaliw siya sa pagiging mahinahon nito at sa paraan ng pakikitungo. Para kay Agrona, mas madali ang komunikasyon kapag walang nagtatangkang pumatay sa isa't isa. Ngunit para kay Arthur, malinaw ang kanyang paninindigan, wala ring saysay ang pananakit habang hawak ni Agrona ang katawan ng kanyang bonded companion. Samantala, inamin din ni Agrona na hindi niya kayang gamitin ng buo ang kanyang kapangyarihan sa kasalukuyang anyo. Biglang nagbago ang ihip ng usapan. Naging seryoso ang tingin ni Agrona, at doon nagsimula ang mas mabigat na paksa. Ipinaramdam niyang may mas mahalagang dahilan kung bakit niya hinayaan ang pagkakataong ito. Ipinahiwatig niya na ikinatuwa niyang nag-iisa si Arthur sa sandaling yun. Una, dahil hindi na niya kailangang hanapin pa ito at iwasan ang panganib na makasalubong ang mga pinuno ng Decadent, at bagamat hindi niya tuwirang sinabi, tila inaamin niyang magiging isang aliw sana para sa kanya na makita ang reaksyon ng mga ito kung malaman nilang napasok niya ang isa sa pinaka-pinoprotektahang lugar sa kanilang kontinente. Dito na nagtanong si Arthur, hinihingi ang ikalawang dahilan, ang tunay na rason kung bakit siya mismo ang pinili ni Agrona na kausapin. Biglang tumalon si Agrona Vritra mula sa kanyang upuan at napasinghap ng malakas, bago ipinahayag na si Arthur Lewin ang nag-iisang tao sa buong kontinente na kanyang kinaiinteresan. Natulala si Arthur habang nakatingin kay Agrona, hindi maunawaan kung bakit ang pinuno ng isang suwail na angka ng Azura ay magbibigay pansin sa kanya. Sa kanyang isipan, malinaw na anumang dahilan nito ay tiyak na hindi maganda. Napansin ni Agrona ang kaba sa mukha ni Arthur at natawa ito ng malakas, tila aliw na aliw sa reaksyon nito. Ipinahiwatig niyang hindi naman siya basta aatake, at sa halip ay ginawang biro ang sitwasyon, na lalo lamang nagdagdag sa kakaibang presensya niya. Bahagyang napawisan si Arthur, halatang naiilang, at sa isip niya ay inaming mas kakaiba si Agrona kaysa sa inaasahan niya. Samantalang si Agrona naman ay tila naglaro sa ideyang yun, kung iniisip ba ni Arthur na isa siyang tipikal na diktador na sabik sakupin ang mundo. Sa paningin ni Arthur, ganoon nga ang kanyang inaasahan, ngunit ngumiti si Agrona at sinabing bahagyang tama yun, ngunit para sa kanyang mga nasasakupan, kailangan niyang magmukhang marangal at may dignidad. Pagkatapos, nagbukas si Agrona tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niyang matagal siyang namuhay kasama ng mga lesser o mga tao sa Alacraya, mga nilalang na, ayon sa kanya, pabago-bago ang moralidad. Noong daan-daang taon na ang nakaraan, ang mga pampublikong pagbitay ay itinuturing na libangan, ngunit sa kasalukuyan ay kinamumuhian na ito. Para kay Agrona, isang abala ang patuloy na pagbabago ng pamantayan ng tama at mali, kaya't hinahayaan niyang ang kanyang mga tauhan ang humawak sa pakikitungo sa mga tao base sa nagbabagong pananaw ng mga ito. Dito napatanong si Arthur, habang sariwa pa sa kanyang alaala ang mga madugong labanan. Para sa kanya, paano matutukoy ang tama at mali kung ang mga tauhan ni Agrona ay walang habas na pumapatay? Ngunit malamig ang sagot ni Agrona. Ipinaalala niyang ipinakita rin ng panig ni Arthur ang nagyelong bangkay ng kanyang tauhan na si Jagret na parang tropeo. Sa ganitong pananaw, walang sino man ang maaaring mag-angkin na mas mataas ang moralidad. Natahimik si Arthur at napaisip ng malalim, kung totoo ang sinasabi ni Agrona,
tila hindi pala ang Alakraya ang lugar na puno lamang ng pang-aalipin at paghihirap na dati niyang iniisip. Tila nabasa ni Agrona ang iniisip niya at diretsyong tinukoy ang pagdududa ni Arthur, kung nagtataka ba ito kung bakit tila may pakialam siya sa mga lesser. Naalala ni Arthur ang mga sinabi ng mga Azura, lalo na ang kanyang guro, at ipinunto na ayon sa kanila, matagal nang nagsasagawa si Agrona ng eksperimento sa mga tao, kahit bago pa siya mapatalsik mula sa Aphytis. Nag-inat si Agrona at may bahid ng ngiti na nagsabing ang pinakamagagandang kasinungalingan ay kalahating katotohanan. Habang naglalakad siya, nanatiling tahimik si Arthur, nakikinig lamang, habang ipinahiwatig ni Agrona na hindi kailanman ipinaliwanag ni Kezes at ng kanyang mga kasama ang tunay na dahilan ng kanyang mga ginawa. Sa gitna ng usapan, may napansin si Agrona, isang itim na tela sa di kalayuan, pinulot niya ito habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan nila. Samantala, iniisip ni Arthur na ang layunin ni Agrona ay bumuo ng hukbo na kayang talunin ng mga Azura, at mula rito, tila may kakaibang aura ang bumalot sa paligid. Matapos suriin ang laman ng tela, ngumiti si Agrona at tila kinumpirma na yun lamang ang alam ni Arthur. Sa isang iglap, itinapon niya ang kung anumang nakuha niya, marahil ay isang piraso ng sungay, at muling humarap kay Arthur. Sa seryosong tono, tinanong niya kung iniisip ba ni Arthur na basta na lamang siyang nagising isang araw na nais gumawa ng malawakang pagpatay laban sa sarili niyang lahi. Ngunit nanatiling kalmado si Arthur, para sa kanya, walang anumang dahilan ang maaaring magbigay katwiran sa ginagawa ni Agrona. Bahagyang nadismaya si Agrona, inaasahang ganoon nga ang magiging pananaw ni Arthur, katulad ng kay Kezes, gayunpaman, pinili niyang magbigay ng isang paghahambing. Pinapaisip niya si Arthur kung paano kung ipinanganak itong walang mahika, ipinakita sa kanyang alaala ang isang alternatibong buhay, isang mundong hindi siya kinikilala ng mga maharlika, hindi pinapansin ng mga kaibigan, at hindi man lang makakapasok sa Zyrus Academy. Sa ganitong sitwasyon, isa lamang siyang karaniwang tao na walang halaga sa mata ng lipunan. Pagkatapos, inihambing ito ni Agrona sa sarili niyang karanasan bilang bahagi ng Basilisk clan, bagamat kinatatakutan sila ng ibang lahi, sa hanay ng mga Azura ay minamaliit sila, at kahit si Lord Endrith, ang kinikilalang pinuno, ay hindi man lang siya pinansin o itinuring na karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Sa narinig na paghahambing, napangisi si Arthur Lewin, tila hindi kumbinsido. Sa kanyang isipan, malinaw na ang ganitong uri ng paliwanag ay walang saysay, hindi nito mabibigyang katwiran ang paglalaro sa buhay ng napakaraming inosente para lamang sa sariling kapangyarihan. Ngunit agad sumagot si Agrona Vritra ng isang malamig na tanong, umiiyak ba ang tao para sa mga langgam na kanilang natatapakan? Napahilig si Arthur sa kanyang kinauupuan at napabuntong hininga, doon niya napagtanto na marahil ay naging hangal siya sa pag-aakalang maaari silang magkaroon ng isang makatuwirang pag-uusap. Sa kabila nito, ipinagpatuloy lamang ni Agrona ang kanyang paliwanag, para sa kanya, ang lahat ng kanyang eksperimento ay nagdulot ng kabutihan sa mga tao ng Alakraya, hindi raw siya sinasamba dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Para sa kanila, siya ay isang tagapagligtas. Dito muling nagduda si Arthur, iniisip kung binura ba ni Agrona ang alaala ng mga tao tungkol sa mga pagpatay at pagpapahirap na ginawa nito sa kanilang mga ninuno, ngunit ayon kay Agrona, ang mga ginamit sa eksperimento ay dapat pangang magpasalamat, sapagkat ang kanilang mga sakripisyo ang magbibigay ng mas magandang kinabukasan sa susunod na henerasyon. Hindi agad nakasagot si Arthur, sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, lubos na naniniwala si Agrona sa kanyang ginagawa, gaano man ito kalupit sa paningin ng iba. Sa kabila ng kanyang pagdududa, nagtanong pa rin si Arthur kung ano nga ba ang tunay na nakamit ng mga eksperimento na yon. Habang kinakalikot ni Agrona ang isang kumikinang na bato, ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng dalawang kontinente. Sa Deceden, isa lamang sa bawat 100 tao ang may kakayahang gumamit ng mahika, ngunit sa Alakraya, ayon sa kanya, 1 sa 5. Napahinto si Arthur sa laki ng agwat, sa sandaling yun, hindi niya napigil ang mapatayo at mapataas ang boses sa pagkabigla. Bahagyang ngumiti si Agrona, tila natutuwa sa reaksyon ni Arthur, para bang nakikita niyang unti-unti nitong nauunawaan ang kanyang punto. Ngunit sa halip na tanggapin ito, mas lalo pang naging mapagbantay si Arthur. Sa kanyang pananaw, tila baliw ang layunin ni Agrona, kaya't direkta niyang tinanong kung ano nga ba ang tunay nitong plano. Ngunit maikli lamang ang sagot ni Agrona, ang pagkabaliw ay nakadepende sa pananaw ng tumitingin. Sa puntong yon, napansin ni Arthur ang sarili niyang pag-aakala, iniisip niyang nais lamang siya ni Agrona na mapasama sa kanyang panig. Ngunit nang banggitin niya ito, natawa lamang si Agrona, tila aliw na aliw sa ideyang yon. Para kay Agrona, masyadong maraming inaakala si Arthur, ngunit kulang ito sa tunay na mga sagot,
at sa isang mapanlinlang na ngiti, ipinahiwatig niyang maaari niyang ibigay ang ilan sa mga ito. Doon biglang nagbago ang direksyon ng usapan, tinanong ni Agrona kung naaalala pa ba ni Arthur ang pag-atake sa pader kung saan muntik nang mamatay ang kanyang mga magulang, at doon niya ibinunyag ang isang nakakagimbal na katotohanan, nakaligtas ang mga ito dahil pinili niyang hayaan yon. Hindi pa doon natapos ang kanyang revelasyon, ipinaliwanag din niya kung bakit tila walang pakialam ang mga Azura sa kasalukuyang kalagayan ng Decadent. Ayon sa kanya, may ilang Azura, kabilang sina Alder at Winsome, ang nagtangkang pasukin ang kanyang kastilyo sa Alacraya. Habang sinasabi yun, makikita ang kakaibang ngiti sa mukha ni Agrona, isang ngiting puno ng lihim, na tila nagpapahiwatig na mas marami pang katotohanan ang hindi pa niya inilalantad. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin ni Arthur Lewin na tila mas lalo siyang kinaiinteresa ni Agrona Vritra, dahil dito, napatanong siya kung ibig bang sabihin nito ay nabasag na ang kasunduan sa pagitan ng mga panig. Ngunit kalmado lamang ang sagot ni Agrona, hindi raw, pareho nilang ayaw ng mga Azura sa Aphietes na masira ang kasunduang yon. Sa halip, ibinunyag ni Agrona na gumawa sila ng panibagong kasunduan. Napaisip si Arthur bago muling nagtanong kung ano ang nilalaman nito. Sa isang malapad na ngiti, ipinaliwanag ni Agrona na hindi na maaaring tumulong ang mga Azura sa panig ng Decadent sa anumang paraan sa kasalukuyang digmaan, sina Winsome, Alder, at ang iba pang mga Azura, iniiwan na raw sila. Sa narinig, tila nawala ng salita si Arthur, ngunit hindi tumigil si Agrona, ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag, kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito. Ayon sa kanya, bagamat magiging maganda kung kusang papanig si Arthur sa kanya, ang nais niya sa ngayon ay alisin ni Arthur ang sarili nito sa digmaan. Habang seryosong nakikinig si Arthur, naging mas mabigat ang tono ni Agrona, inamin nitong pinipigilan pa niya ang sarili sa digmaan, iniiwasan ang hindi kinakailangang pagpatay ng mga sibilyan, ngunit hindi raw yun magtatagal, ang lahat ng nangyari hanggang ngayon ay simula pa lamang. Sa kanyang mga salita, malinaw ang babala, gaano kalaki ang tsansa na manalo ang panig ni Arthur, at sa huli, mabubuhay pa kaya ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Iminungkahi ni Agrona na maaari namang umiwas si Arthur, magtago, o kahit manirahan sa Alacraya, isang kondisyon lamang ang kailangan, huwag siyang maging kalaban ng hukbo ni Agrona, kapalit nito, tiniyak niyang hindi gagalawin ang pamilya at mga mahal sa buhay ni Arthur. Bawat salita ni Agrona ay tumatama ito sa isip ni Arthur at hindi maiwasan maiisip ang kanyang mga banta, na tahimik si Arthur sa bigat ng alok. Napansin ito ni Agrona, at tila naunawaan ang kanyang pag-aalinlangan, sa puntong yon, sinabi niyang tila nagigising na si Sylvie mula sa kanyang pagkakatulog, bago tuluyang umalis, pinayuhan niya si Arthur na pag-isipan ng mabuti ang lahat, at nag-iwan pa ng mahika kay Sylvie upang doon niya maibigay ang kanyang sagot. Habang papalayo, nagbigay pa si Agrona ng huling babala, papasok na sa panibagong yugto ang digmaan, at hindi ito papabor sa panig ni Arthur. Ngunit bago tuluyang matapos ang usapan, pinigilan siya ni Arthur. Naalala niya ang isang bagay, kanina ay sinabi ni Agrona na siya lamang ang kinaiinteresan nito sa buong kontinente, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung bakit. Sandaling nanahimik si Agrona, bago muling nagsalita, para sa kanya, wala namang masamang idudulot kung sasabihin niya ang katotohanan, sa halip, ipinahiwatig niyang may isang bagay siyang ikinatutuwa, na tila ba matagal na niyang kinakausap ang isang matandang kakilala na kaibigan ni Arthur Lewin. Sa pagbanggit na yon, sumilay sa mukha ang masamang ngiti. Bago binanggit ang pangalan ni Arthur, ang pangalan hindi sa kasalukuyan kundi ang nakaraang pangalan niya sa nakaraang buhay, kundi walang iba ay ang King Gray. Sa susunod na kabanata, ang tinutukoy bang kaibigan ay ang kaibigan ni Arthur sa kanyang dating buhay, ang kanyang matalik na kaibigan. Iyan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.